Hello Libra, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo rito, welcome din kayo. Thank you for your support. I truly appreciate it. God bless you all, Libra. Pauna mensahe po ninyo ay the full energy, Libra. So, mayroon ditong new beginning. Okay? You are about to start something new. You're about to start a fresh endeavor or ventures, no? In your life at this time, Libra. So, maaari, no? Na related dito sa trabaho. No? Pwedeng bagong trabaho to, pwedeng bagong pagkakakitaan, bagong money path, bagong negosyo, diba? Or pwedeng meron kayong papasukin bagong pagkikipagkaibigan. Pwede rin ang bagong relationship yan, ano? Bagong commitment. So, it depends on you, no? Depende yan sa inyong sitwasyon. But definitely, there is an energy of change. There is an energy of new beginning. We have 8 of voices. Ayan. So, ang iba sa inyo rito, no, baka dito kayo nanggagaling. Before kayo take action dito, baka ito yung nararanasan ninyo na parang hindi kayo makagalaw, hindi kayo makapag-move forward sa life ninyo kasi napipigilan kayo ng pwedeng takot, no? Napipigilan kayo ng pwedeng pagdududa sa inyong mga kakayanan, pwedeng gano'n, no? And maybe dahil yan sa impluwensya ng ibang mga tao sa paligid ninyo, you know, baka meron mga tao dito na nag-discourage sa iyo, 'di ba? Merong mga naghahatid ng mga impormasyon na hindi nakakatulong sa iyo. Bagkus yung parang mas lalo kayo nawawalan ng gana. So, pwedeng may mga ganung pag-iimpluwensya ang mga tao sa paligid ninyo, no? And maaaring nandiyan kayo nang galing. Pero, 'di ba? Kung ang talagang mga pangyayari sa buhay kailangan na mangyari, 'di ba? May mga sitwasyon sa buhay na divine timing na, perfect timing na. So hindi hahayaan talaga ng universe na lumagpas pa 'yan sa inyo, 'di ba? Kaya maaring eto malalagpasan nyo, 'di ba? Maaring merong taong lalapit sa iyo or meron kayong makakausap na maaaring yun makakapagbigay sa iyo ng enlightenment, no? Makakapagbigay ng advice. Kaya, mababago ang inyong energy, mababago ang inyong pakaramdam, ang takbo ng pag-iisip ninyo, kaya maaari maglalakas loob kayo na simulan, no? Mag-take action towards whatever it is that you want to do. No? So, pwedeng ganun ang ganap dyan for some of you. What else? We have the Hermit. Ayan. So, pwede talaga, no? Na sa pagninilay-nilay din ninyo, sa pagmumuni-muni ninyo, pag-iisip-isip ninyo, siguro yung advice, no, na na-pick up ninyo sa kung kanino man, maaring yan ay pinag-isipan ninyo. Maaring yan ay pinagnilay-nilayan ninyo. And maybe, nakumbinsido kayo na oo nga, diba? If I'm going to settle down sa fear, if I'm going to settle down with kung anong mga sinasabi sa akin ng ibang tao, diba? Then, walang mangyayari, walang progress, walang pag-asenso. Kaya maaring yun din ang naging hugot mo, no? Na it's time for you to take the leap of faith, no? Tanggalin na yung takot, no? Sumubok na kayo na lumabas sa inyong comfort zone sa ngayon. So, maybe you found that enlightenment and clear direction of what you need to do or where you are heading. So, what else? We have the priestess. Ayan, see? Ano talaga kayo, Libra? Divinely guided kayo. No? Ginagabayan kayo, tinutulungan kayo ng universe ngayon na magkaroon ng clear direction kung saan kayo patungo. Kaya importante din na makikinig din kayo, no, sa inyong intuition dahil may mga guidance, no? May mga divine guidance na pinapadala sa inyo ang divine universe dito to help you, to guide you, no? Kung ano na mga dapat ninyong gawin. Okay? So, what else? Tingnan natin kung ano pa mga mensahe ninyo for today. Meditate and contemplate. Ayan. So, itong kailangan ninyo, diba? So, Hermit is solitude energy, stillness energy. Sa priestess din, para din na makapag-tune in kayo sa inyong intuition, para marinig ninyo yung guidance sa inyo ng divine universe. Yan, makakatulong sa inyo if you are going to meditate, no, and contemplate. Kasi
yung guidance sa atin ng universe, ano, that's going to be very loud, no, kapag tayo ay tahimik, no? Yung boses ng intuition natin, nagiging malakas, maririnig natin yan if we are doing meditation, contemplation, pag nagme-me time tayo, nag-alone time tayo, at nagdadasal, or yun nga, nagme-meditate, nagre-reflection, dyan natin yan maririnig. Dyan yan nagiging malakas, no? Kaya, yun ang panawagan din sa inyo sa ngayon. Meditate and contemplate so that you'd be able to access the guidance, no, ng divine universe sa inyo. We have you and your loved ones are safe. So, paalala ito sa inyo kasi ang iba sa inyo siguro natatakot, diba? Maaring you are scared for yourself and for your loved ones. Kaya ito, may guarantee sa inyo, ang universe, na ikaw at ang mga mahal mo sa buhay, lahat kayo safe, lahat kayo being taken care of. You are being guarded, no? And guided and guarded. Kaya wag kayong mag-alala. Wag kayong matakot kasi ginagabayan kayo ng divine universe, okay? Ginagwardyahan, binabantayan. So, we have, don't let pride get in your way. Okay, wag ninyong hayaan na yung pride, no, ang umiral. Kasi katulad ng anay ang pride, no? Kung ang anay naninira ng tahanan, sikreto, no, na sinisira niya ang tahanan, yung pride ganun din. 'Di ba? Hindi mo makikita, pero no, mararamdaman mo na unti-unti sinisira na nito yung inyong relationship, no? Yung relationship hindi lang limited to romantic and love relationship, but this is the kind of relationship ninyo with other people, with anyone, no? Kaya wag na ninyong hayaan na tumira sa puso ninyo yung pride na yan, alright? What else? We have communication is key. Okay? Sa kahit anumang tagumpay, you know, communication also is one of the most important ingredient, no, para sa isang success. Maging success man sa relationship yan, success man yan sa pera, success man yan sa trabaho, sa negosyo, yung communication talaga ang susi para sa iyong pagtatagumpay, para sa pagpapaganda ng inyong sitwasyon, 'di ba? Kasi lalo-lalo na sa relationship, no, napakahalaga na maging open ang communication ng bawat partido, no? So, good luck. Thank you for watching. Love and light. Namaste.